Hindi lahat ng mabigat na baka ay kumikita. Ang kumikita po ay ang bakang pinataba ng tama. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Kabakang Arnel Corpus at bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at welcome po sa episode 15 ng ating Baka Alaman. Ito po ay hango mula sa ating libro, The Philippine Cattle Feeding Handbook, kung saan ay dito po ay sinishare po natin ang ating more than 30 years of experience sa cattle feeding both sa Pilipinas at sa Australia. Ngayong araw mga kabakay, pag-uusapan po natin ang cattle fattening kung saan ang paghahanda ay nagiging kita. Ang cattle fattening po ay ang finishing stage ng cattle production. Dito nagiging karne ang baka. Dito nakikita kung kikita ba o lugi ang farmer. Mas intensive ang management sa cattle fattening at mas mahalaga ang disiplina. Pero ang prinsipyo ay simple. Regular na feeding sa timing at placement, consistent feed sa quality at quantity, sapat at malinis na tubig, mahinahong handling, preventive health care, at tamang record keeping. By the way mga kabaka, lahat po ng ito ay i-discuss po natin ng buong buo sa mga susunod na episode dahil yan po ang nilalaman ng ating cattle feeding handbook. Pareho ang prinsipyo sa backyard at commercial feedlot. Ang nag-iiba lang ay kung paano ito ina-apply depende sa resources at sistema. Ang cattle fattening ay hindi lang nagpapabigat ng baka. Ito ay control din sa gastos. Cost per kilo gain lagi ang basihan. Pagbasa ng performance at pag-align sa market demand. Kapag maayos ang breeding at backgrounding, mas madali ang fattening, mas predictable ang resulta, mas malinaw ang kita. Ang cattle production ay hindi hiwa-hiwalay na gawain. Ito ay isang kumplitong proseso. Sa mga susunod na episode mga kabaka, ay pag-uusapan natin ang mga challenges facing the Philippine cattle industry. Sa muli, ito po si Kabakang Arnel Corpus at sana po ay may natutunan po uli kayo sa araw na ito. Ito po ang Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan para sa inyong kabuhayan. Marami pong salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Agricultural resilience, cultivating hope.